I am Maharlika. Magandang araw mga kamaharlakan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Assalamualaikum wabarakatuh. Magandang umaga po sa This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the land of the forefathers, this is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. October 24, 2024. Kumusta po kayo? Alam ko, marami sa inyo ang nagdurusa dahil apektado sa baha, apektado sa tagutom, apektado dahil hindi ninyo namalayan na ang shutdown hindi manggagaling sa political government, hindi manggagaling sa Malacanang, hindi manggagaling sa BARM, at lalo hindi manggagaling kahit kanino man, kundi galing sa batas ng Divino Gobyerno. Alam na ninyo na matagal nang naimplementa ang gobyerno ng Diyos Ama sa lupa. Subalit, marami pa rin sa inyo hindi sumusunod. Marami kayong mga rasones na hindi nga totoo, walang katotohanan ang panawagan ni Reyna Helena ng Lupasug Empire. Marami sa inyo na magpahanggang ngayon ay walang tiwala. Dahil lang nasa utak ninyo, malayo mangyari ang pananalita ko. Isang iglap lamang, naanod ang kabahayan nyo. At isang iglap lamang, nawalan na kayo ng pamumuhay, pagkukunan ng kabuhayan. Saan kayo ngayon? Ang panaghoy ng iba na nawalan na ng buhay, ramdam ko po yan. Bagkus, ang pagwawalis ng makasalanang mga nilalang ay napataw na noon pa man. Binibigyan kayo ng pagkakataon magbalik loob. Ayaw ninyo. Mas sinusunod ninyo yung politiko. Batas militar ba ang gusto nyo? Na kung saan madugo ang batas. Hinihiling ko sa inyo na mag-isip kayo. Ang sa akin, malumanay na pagtawid para hindi kayo masaktan ng lubusan. Mas lalo nyo akong sinasaktan. Mas lalo nyo ginagalit ang kalangitan. Hindi nyo pa rin ba pansin? Marami ang nagpanggap na Helen. Ninakaw ang katauhan.
At marami ang tumanggap ng kanilang kapalaran na maging kasalungat ng aking buhay. Hindi nyo kailanman ma-duplicate ako dahil ang marka ko, bago ako isinilang, inilagay na po iyan sa United Nations. Ngayon maraming nagsasabi, hindi totoo ang trabaho ko. Pag nandyan na kayo sa kalaboso, sinong naalala niyo? Di ba si Helen? Pag kayo ay nasa binggit na ng kamatayan dahil sa sakuna, dahil sa disgrasya, sa kanyo lang maalala ang pinaalaala ko sa inyo na darating ang panahon, kayo mismo ang sasalo sa kasalanan ng inyong mga kasama. Marami sa inyo tumitiwalag na ngayon dahil matagal pa. Sino ang may kasalanan? Kayo rin. Dahil 2010, nakita nyo na, pero mas pinili ninyo sumunod sa mga haring politiko. Hari ng tinatawag natin na pagpapanggap na sila ang hari, ang reyna. Ang hari ng kadiliman ang siyang namugad sa inyong mga puso dahil madali nyo lang lisanin ang programa ko. Marami na tayong pinagdaanan. Pero bakit mas mabilis kayo pumunta sa kabilang bakod, kabilang ilog, nang dahil lamang sa kakapiranggot na pera dahil kailangan yung mabuhay? Isipin ninyo, timbangin ninyo. Dahil dyan kayo natatalo at dyan kayo mawawalis sa mundong ibabaw na ito. Wala kayong ginawa, kundi hanapan ako ng butas para hindi maniwala ang sangkatauhan. Pero pasalamat pa rin ako dahil marami pa rin ang sumasaklolo kahit hirap na ang aking katawang lupa na ito. Huwag niyong hintayin. Sumuko rin ako. Katulad ng mga unang sugo, sinaunang mga sugo, na kung saan hindi nila naabot ang paraiso na ipinumisa ng Diyos Ama. Nandyan na sa inyo, pero ayaw nyo pa rin yakapin. Ayaw nyo pa rin tingnan. Ayaw nyo pa rin sumunod na may batas na tayo. Ang pagparusa, hindi na akin saklaw. Saklaw na iyan ng makapangyarihan. Ayan ang ginagamit diyan, hangin, tubig, lupa, apoy,
Kaya naguguho ang mga kabukiran, kapatagan, lahat ng kalikasan mawawala kapag kayo ay patuloy na sumasalungat at hindi sumusunod sa batas ng Dibino Gobyerno. Kahit anong gawin ng politiko, kahit anong batas ang ipataw ninyo, kahit anong proseso ang gawin ninyo, wala kayong panalo sa kapangyarihan ng kalikasan. Sa kapangyarihan ng mga hari na itinalaga sa kalupaang ito. Marami kami, maraming reyna, maraming hari, pero kayo, saang kaharian kayo nagmula? Anong klaseng motibo ang inyong pinaparating sa sangkatauhan? Motibong taliwas? Desisyones na nakakamatay? Desisyon na kung saan lahat kayo naakay sa libingan. Marami akong dinadala. Marami akong tinatrabaho. Marami akong hiling sa inyo. Dahil yung mga taong dapat tumulong, binigyan ng responsibilidad, ng assignment, ay sila pa ang humaharang. Nagpapatagal. Galit sila pag ako'y nagbo-broadcast dahil natatamaan sila. Galit sila kapag merong mga pananalita na sila ay natutumbok. Dahil kung walang Facebook, walang Trimedia, walang cellphone, tuluyan nyo na akong ibinaon sa limot. Tuluyan nyo nang pinaniwalaan ang mga pasaway na mga black propagandist. Lalong-lalo na yung mga praise the Lord. Gumagawa ng simbahan para itago ang kanilang kabalbalan. Lalo na ang mga lord ng gambling. Kaya nga lumabas itong mga taga-pugo. Lumabas itong mga kapangyarihan ng kasino. Lumabas ito ang mga huweteng. Pero may nagawa ba kayo? Wala. Magpahanggang ngayon, wala kayong magawa sa mga lord ng shabu, ng drugs. Dahil marami ang nalulong sa buhay ng karangyaan sa karamihang mga anak ng mayayaman. Dahil iyon ang paraan nila para sila sabihin ay anak mayaman. Meron pang maraming lords. Marami pa. Sa hanay ng pinansyal, nagpapanggap sila na sila ang may kaalaman, na sila ang masusunod dahil sila ang mga henyo ng pinansyal na pagkuha at pagnakaw sa kaban ng bayan. Marami sa atin naiingganyo sa maliit na perang nahahakot ng mga taong walang pasubali
kundi payamanin ang bulsa, pakainin ang mga anak sa yaman na ninakaw sa sangkatauhan. Naaalala niyo pa ba kung bakit ako lumalaban mula noong ako'y kabataan? Tinalikuran ko ba kayo? Ni minsan, naisip niyo ba kung anong kalagayan ni Queen? Kayo ba'y nag-iisip din? Ang nasa isip ninyo, namumuhay ako ng marangya. Bawat sentimo na pupunta sa misyon. Pasalamat ako na merong mga pobre na handang tumulong. Dato Talib, salamat. Sa grupo ni Sister Osi and ni Brother Manny sa PBMA, yung mga naantig ng mga puso, kahit ngayon nasa harap ng bagyo, ng baha, patuloy na tumutulong. Salamat na Nanay Leonor, Tatay Tomas ng Negros Oriental. Pag nangangailangan si Queen, handa kayong tumulong. Yung mga OFW na palaging sumasaklolo, maraming salamat. Kasi alam ko na kayo lang ang inaasahan ko. Alam niyo ba, hindi basta-basta ang misyon na ito. Hindi basta-basta ang binangga ko sa buong mundo. Alam niyo, masakit man aminin, marami ang gustong kumuha ng aking katauhan. Kaya gumagawa ng lahat ng bagay para mabura ako sa mundo, para patuloy pa rin ang kanilang madilim na trabaho. Mahirap tanggapin nila ang katotohanan na tapos na ang kanilang termino ng pamumuno sa buong mundo. Ayaw kong umiyak. Subalit, nasa sukdulan na tayo. Mas marami pa rin ang masasamang tao. Marami pa rin sila na humahadlang. 2010, alam nila, meron na dapat tayong pera na i-release ng presidenteng nakaupo, Benigno Aquinos Simeon. Hinarangan ng mangudadado. Tinastingan ko sila. Umaksyon sila. Pero humarang si Gloria Arroyo. At lalong humarang ang mga taga-Sulu. At sinira nila ang reputasyon ko. Dahil hindi ako totoo. Ngayon, yung mga tumulong sa akin na bayaran,
Primero ang galing nila. Talagang with all the gusto ang pagsuporta. Kapag nakuha na nila ang sikreto, kusa kanilang apakan, yurakan. 2010, validated na po ako ng United Nations. Hindi ako umiimik. Hindi ako nagpakita ng laban dahil papatayin din kami ni Radja Mamay. Alam ko ang katayuan ko. Kaya nagpakatanga-tangahan namuhay ng katulad ninyo. Natutulog sa sahig. Natutulog sa lupa. Natutulog sa terminal. Maraming beses kinahabol para lamang kami ay madiskaril at para wala ng ibang katulad namin na lalaban pa para sa inyo. Ngayon, sino nga ba ang tumulong sa inyo sa kasagsagan ng COVID-19? Collateral damage kami. Kaya nga nung umuwi kami ng Zamboanga to Sulu, mautak lang si Queen. At ako'y naniniwala na hindi ako pababayaan ng mga kapangyarihan. Kaya nalusutan ko. Naiakay ko ang kasama. Pero yung mga kasama ay sila pa rin pala ang naging kalaban pagdating sa huli. Dahil kinuha lamang ang sikreto at sila ay nasa kabilang mga royalty, mga claimants, sa mga tribo na nakialam sa yaman ng perlas, ng ginto, at ng kalupaan. Marami kaming pinagdaanan. Pero hindi rin ako nagpahalata na alam ko ang kanilang galawan. Dahil mag-isa lang si Queen kung tutuusin. Nandyan ang Kuya Radja, pero minsan-minsan siyempre pamilya niya nabubuyo dahil nga ang usapin, ang magkapatid ay totoo at si Helen ang hindi totoo. Nagkamali sila. Dahil sino nga ba ang nag-install kay Kuya Radja noong October 10, 2010 bilang isang sultan ng Sulu and North Borneo? Diba si Queen as the blood of the Radja Sulaiman? Together with the Radja Sulaiman, Ama Pandala Pasandalan, and Ama Ali, Sultan Turun Lawan Dumaga, Sultan Muhammad Ismail Ikram. Hindi lang yan ang mismong tumulong sa akin. Sino? Si Dato Magayawa, si Archangel Gabriel, at ang Ina Buhawe. Alam niyo ba yan? Of course, hindi. Dahil hindi naman kayo naniniwala. Wala kayong paniwala eh. Pero ngayon, salamat sa dugo na nasasalba. Dahil alam din ng lola na Buhawe kung sino ang karapat-dapat tulungan. Salamat sa inyo mga lolo, mga lola, na yan ang pinakaayaw ng kalaban imi-mention. Pero saan na kayo? Saan kayo nahahanay? Sa COVID-19, nag-execute si Queen ng vaccination exemption. Kumalat yan.
Pero hinayaan kong ibang tao gumalaw para matulungan kayo. Kahit hindi ako gumagawa, pero pirmado ko. Hinayaan ko kayo para sa kaligtasan ng maliliit na tao. Kayo nakinabang, si Queen ginamit ang pangalan para masalba kayo. Pero ako ba, tinulungan niyo? Mas lalo niyo akong inilagay sa alanganin. Sa sobrang paglaban ko sa buong mundo. Kasi kung walang Helen na isang nurse, inilagay ang lisensya para lang tulungan kayo. Pero kayong mga doktor, mas yumaman kayo dahil binibilang nyo ang patay na kayo ay babayaran ng PhilHealth. Mas binibilang ninyo ang bawat turok, bawat bote ng kailangan ninyo. Kayong mga kapulisan, sinong sinunod ninyo? Batas na makatao? O batas ng mapaglinlang dahil kasama kayo sa grupo ng pagpatay sa bansang Pilipino? Marami kayong ginawa. Marami kayong paraan para linlangin ang tao. 2010, nagpahayag na ako sa buong mundo. Kaya nagkaroon ng ruling. Itinago ninyo makapangyarihang mga liderato, President, Vice President, Congress, Senate, lahat kayo, lalo na ang PISTOC, ARMM. Dahil kayo ang tunay na claimants, dahil kayo ang ginamit ng claims ng Malacanang na kung sinong nakaupong presidente ay siya ang hari na itinuturing ng sultanato ng Sulu. Pero, hindi nyo akalain, nagsama-sama ang mga magkakapatid. Nalamangan nyo pa rin ba si Helen? Ang nasa likod ko, ang dapat ninyong bantayan. Dahil iyan, ang mas may desisyon pagdating na sa batas ng Divino Gobyerno. Nakalaban ako, napahinto natin. May ginawa ba kayo? Lahat kayong congressman, congresswoman, senador? Wala. Kaya walang kwenta. Kayong mga liderato, dahil ang inuuna ninyo, ang kagustuhan nyong yumaman. Kunyari, hihingi kayo sa amin na pagbigyan kayo. Ako ba, pinagbigyan nyo? Kinilala ninyo? Wala . Ngayon, hihingi-hingi kayo. Hindi kayo nahiya sa balat nyo. Marami akong inutusan. Pero pag nakarating na sila doon, kusang nawawala dahil sa perang ipinupromesa ng kunyari ang may poder at otoridad. Hindi nila nakilala kung sino ang may hawak at may karapatan. Ni minsan ba ipinagtanggol nyo si Queen publicly? Ako, pasalamat ako sa ating batang sultan ng Maguindanao. Yung kasagsagan na minumura at inapak-apakan ng mga kalaban si Queen
Salamat Dato Amad dahil sa iyong ama na hubog ka at karapat-dapat na sultan ng Maguindanao. Maraming nagsasabi, ibebenta ang kalupaan. Ibenta niyo at nang makita ninyo kung sinong ilalagay ko sa selda na bakal. Marami na kayong kasalanan. Pero palagi kong sinasabi sa inyo, lahat may hangganan. At huwag niyong hintayin na buhay ninyo ang kapalit. Dahil sa Divino Gobyerno, ang batas mas marahas pa sa tinatawag na physical martial law. Hindi ninyo namalayan na kayo pala ay may husga na. Tulog lang kayo, bukas wala na kayo. Ganyan ang Divino Gobyerno, magbigay ng parusa. Hindi si Helen. Merong gumagalaw na hindi ninyo namalayan na kayo na pala ay nakasalang. Kalikasan yan. Basta kayo kukunin yan. Dati, depensa ako ng depensa. Ngayon, iba na ang aking motibo. Pag sinabi kong motive, hindi na. Ako nang susulong sa inyo. Kaya, buti na yun. Ituloy nila yung pagganon. Tuloy nila. Dahil itutulak ko kayo eh. Ang isisave ko, ang meron ito. Ito, ang kunin nyo. Dahil ito, aprobado ito ng UN, ng World Health Organization. Sige, kumuha kayo ng gusto nyo. Pero ako, ito pa rin ang ibibigay ko sa inyo. Lahat. Kasi, pag dumating na yung pangmundong pag-shutdown, mararanasan na ninyo ang hapdi, ang sakit. Dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng pagkakataon na doon kayo. Huwag kayo sa akin para mabawasan ang balikat ng pagbalikat ko sa inyo. Napapagod din ang katawang lupa ko. Dagdagan niyo pa. Instead na mapabilis ang pagdaloy ng grasya, kayo rin ang humaharang. Lahat kayong politiko. Bakit ko kayo tutulungan? Kayong unahin para mabigyan ng hustisya. Akala niyo maganda pa yung ginagawa ninyo? May smartmatic ba kayo? Tama yung nagrarally dyan. Natapos na ang eleksyon. Dahil matik-matik nga yan. Pero hindi na kayo uubra. May resolution na po yan. Kaya nga, nilagay nyo sa alanganin ang batas ng sulu. Ni minsan, hindi ako nagkamali sa aking paggawa ng proseso. Akala ninyo nagkamali ako sa pag-appoint sa inyo? Hindi. Parte kayo ng programa. Tinanggap ninyo at tumalikod kayo, parte pa rin yan ng programa. Meron bang huhusgahan? Kung hindi kayo nagtraidor? Wala. Tinanggap nyo eh. Tinanggap ninyo na maging traidor. Tinanggap ninyo na sumuway. Tinanggap ninyo na magkaroon kayo ng bahid ng kasinungalingan. Rule 36, alam nyo yan. Kapag nakialam kayo sa pera ng royal family, maliit o malaki, kapag kayo ay napatunayan
ipapataw sa inyo, kamatayan. Yan ang hindi ninyo alam. Hindi ako. May kumakatawan. Kaya nga ngayon, ang hinihiling ko lang sa inyo, bago ma-demonetize ang lahat, ilagay na ninyo. Meron akong mga paraan para protektahan ang yaman niyo. Pero kung tatawa-tawa kayo, wala akong magawa doon. Pagod na rin ako sa pagbigay ng paalala sa inyo. At yung kapaguran na yan ay ginagamit ko, doon kayo. Ibibigay ko na kayo doon sa kanila. Bakit ko pa kayo hahawin? Una, hindi kayo naniwala sa akin. Ginagawa nyo lang pader ako para maprotektahan kayo. Pero kayo gumagawa ng iba. May hari at may reyna kayo. Kayo yung nasa kadilimang mga protektor. Doon kayo. Bilang isang tagapagtanggol ng kalusugan. Hinihikayat ko kayo, kumuha kayo ng Lupasug Health Pass para laban na ito ng buhay at kamatayan. Kayong mga guro, kung gusto niyong magiging guro kayo, kahit sa pagkamatay ninyo, guro kayo, labanan ninyo ang maling sistema. Wala kayong mapapala. Kaya nga, sina-shutdown ng divino gobyerno. Parang walang ganon ang mangyari sa mga eskwelahan. Ang bobobo nyo pa rin ano. Hintay kayo ng shutdown. Ayaw nyong maniwala. Pero isang iglap ng makapangyarihang Diyos Ama. Was out kayo. Shutdown kayo. Yan ang hiniling ko. At yan pa rin ang hihilingin ko para matauhan ang bawat isa sa inyo. Sinabi ko, huwag nyo nang ipaaral ang mga bata. Bakit? Iibahin ko ang sistema ng edukasyon. Gusto nyo di tulak ko kayo para matuloy dahil ibinibenta ang bawat estudyante para makapera, para makakuha sa kabal. Yan ang ginawa nila noong 2020. Nang dineclare nila iyan, binenta kayo. Lahat ng patay. May value. Isipin nyo nga, maraming doktor yumaman, maraming ospital na yumaman. Diyan sa Visayas, meron akong alam dyan. Kaya pinaghahandaan ko ang labanan ng katotohanan bilang isang nurse. Sinumpaan ko, buhayin ang bawat isa. Pero kung ngayon kayo mismo mga nurses, mga doctors, hinahayaan nyo yung mga dinideputize para lang magturo. Wala kayong boses? Ipapano kung mismo ang Philippines Regulatory Commission mismo ay mapawalan ng visa? May karapatan pa kayong mag-practice ng inyong mga lisensya kung wala na kayo niyan. Lahat kayong mga lawyers na sinungaling, meron pa ba kayong karapatan? Pag wala ng lisensya ninyo lahat, meron pa kayong mapagkunan ng negosyo ninyo? Engineers, nurses, doctors, lahat ng kumukuha ng lisensya para lamangan ang sangkatauhan ang bawat isa. Pinagbabawal na po iyan ng batas ng Diyos. Kumukuha kayo ng lisensya, binabayaran ninyo. Tapos ngayon, mga politika kayo, mga namambabatas kayo. Hindi kayo nahiya sa mga sari-sarili ninyo. Binabayaran nyo ang lisensya para kayo manlamang sa kapwa. Diyan pa lang, kasalanang malaki na iyan. Kayo mga politiko, lawyers ng Sulu, lawyers ng Maguindanao, di nyo ba alam na alam ko ang galawan sa PRC? Magkano? Ngayon magpa-eleksyon kayo, alam ko ang galawan. Magkano? 1 milyon, 12 milyon para maging senador ng Sulu? Buti na lang, hindi kayo kasama sa eleksyon. Isama sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang bobo-bobo ninyo dahil nagpauutok kayo.
ginagawa lang nila legal para makita na may pera kayo. Ngayon, magkakapera pa ba sila? Dahil ang politiko, pinag-aaralan nila kung paano sila makakuha ng pera sa kaban ng bayan. Bawat project, sinaslice nila yan. Ngayon, yung project ng dam, ginawa ba nila? Hindi. Nauna ang bulsa nila. Ngayon, itong mga project na mabibigat na inaangkin nila, saan sila kumuha ng budget? Diba sa heritage account? Ngayon, yung mga nasasakote, diba lahat kayo galing sa pagnakaw ng pera ng kaban ng royal family? Sana mabuhayan na kayo ng loob, lumaban. At kung hindi, tuloy-tuloy, ipapataw sa inyo ang batas ng kalikasan ni Ina Pindalidayan. Kaya nga, Dato Ahmad, sinabi ko na sa inyo noon, iyong barko, yung maliliit na bangka. Kaso lang, siyempre natural, nauubusan si Ate Queen ninyo palagi ng supply. Ngayon sabihin nyo nga sa akin, kung wala ang puwersa ko sa loob ng kampo at iyan ay suportado, maraming nagsasabi na, bakit wala pa ang pera ni Queen? Kayo mismo humaharang. Dahil sumusuporta kayo sa mali. Ginagamit kayo bilang platada nila. Kunyari, nagugutom na kayo, nawala na kayo, mga teachers, lalo na. Paano kayo mabubuhay kung walang-wala na talagang ilalabas mula sa kaban ng bayan? Sinabi ko, chicken and egg. 2010, may pera na dapat. 11, 12, may mga batas na iyan. Pero tago pa rin kayo ng tago. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nire-recognize si Queen. Wala na akong pakialam. I-recognize nyo ako kay hindi. Mawawala ang mga building nyo. Meron pa ba kayong gagamitin kung wala ng building? Eskwelahan? Kayong mga guro, naiintindihan nyo ba ang ibig sabihin ng parusa? Walang gobyerno na hindi parurusahan kapag sila ay nagkamali mula presidente hanggang barangay captain. Ang kinakalaban niyo, hindi ako. Ang nag-utos sa akin. Kaya nga ayaw ko lang makitaan niyo ako na mahina na ang loob. Pero minsan, talagang dumarating na ang puntos. Huwag niyong hintayin na kailanman hindi ko na kayo kakausapin. Marami sa inyo, kumukuha lang ng buwelo sa akin, pero nandoon at hindi nyo naman alam, mas babantayan ko kayo. Ilang beses nyo na ba ako inambagan, tinambagan? Ilang beses nyo na ba ako pinlanuhan para kidnapin, para patayin? Instead na tulungan nyo na ako para matulungan kayo, harang pa kayo ng harang. Di nyo ba alam, mas lalo kayong mapapahamak niyan? Isipin nyo lang ang bawat minuto ng natitirang buhay ninyo dito sa mundo. Dahil isang iglap lamang, kayang kunin na naglalang sa inyo ang buhay niyo. Kaya ngayon, maraming nagtatanong, maraming nagagalit. Dahil hindi pa nabigay yung t-shirt, hindi pa nabigay yung mga SIC, hindi pa naibigay sa inyo, lalo ngayon, gumawa ko ng pasaporte. Lahat iyan paraan ko para matuntun ko kung sinong gumagawa ng mga illegal na mga SIC. Dahil marami pong SIC na maraming gumagawa. Pangalan ko lang, nakakapera kayo. Mali po yun. Pag nahuli kayo,
mahirapan kayo. Ngayon, sa validation, ang Mafilindo gumawa. Maraming napunta na pera sa akin. Titingnan ko rin lahat iyan sa resibo ninyo. Dahil pag dumating na yung grasya, alam ko rin kung paano ko mababalidate kayo. Lahat ng IDs ninyo, ipunin nyo lang. Kung kanino nyo pinagawa, lagyan nyo lang. Talaga namang ginawa nyo lang si Queen kasi, ganito. Na hindi kayo matutuntun. At ang pinakamasakit, gawin lang natin ito kasi itatransfer lang natin dito dahil iisa lang naman ang Sultan Sulu. Gawin lang natin ito. Itong mga records, ito dito. So ang ginawa nila, iniipon kayo para dito sa politika. Magkanong millions nga yung binayad doon sa RAF na nauna? Lahat kayo, meron kayong kaso sa akin. Lahat kayo, Kung sino man yan natatamaan, mag-isip na kayo. Dahil nasa libro kasi yan eh. Yung libro na yan, nakarating sa UN. Senado. Alam nyo yan? Mag-isip na kayo. Martin, binigay ko yan sa iyo. Mismo sa Manila Hotel. Binigay ko yan doon sa office mo, pinautos ko yan. Lahat iyan, mga records, si BBM, di natin alam kung anong ginawa ninyo sa libro. Sa BARM, at iyan, may kopya kayo. Reviewin ninyo. Iyan ang platada kung bakit natuloy ang trabaho ko. That is a documentary, payak na libro, pero nandiyan ang kaligtasan ng buong mundo. Ngayon, lahat ng ginagawa ko, may basbas. Ngayon sabihin ninyo, walang kwenta, nasa inyo. Pero sige lang. I would always say, sige lang. Kaya kayong yumaman ng dahil sa pagpatay niyo sa mga tao, ginamit ang batas, gumawa ng batas, at gumagawa ng kabalbalan na batas na hindi makatao. Depopulation. Kahit makalibre kayo dito sa lupa, pagdating sa kamatayan ninyo, pag ang espiritu ninyo ay lumisan na sa inyong katawan, mismo ang espiritu ninyo ang parurusahan. Hindi ako, sila na may kapangyarihan sa tinatawag na divino gobyerno. Ako nandito para i-remind kayo. Pero kung gusto nyo talaga malaman ang katotohanang masakit na ayaw nyong tanggapin, ako lang naman po ang inutusan na may karapatan. Na ang karapatan na yan, hindi nyo kayang kunin sa akin dahil ako nga ang binasbasan. Gumawa pa kayo ng maraming Helen, ng maraming Radyamamay, at kayong mga packagers, programmer, ang kukunin ko. Nagkaintindihan tayo? Kayong mga batasan na walay batasan, ginagamit ang batas. Tama na. Dahil wala na ang batas ng Republika ng Pilipinas. You are invoking the Constitution. Tapos na po. Walang konstitusyon na matino na ginagamit ngayon. Kaya nga, yung mga naghihiring sa Senado, sa Kongreso, mahiya kayo. Tapos na po. Ayaw niyong sumurrender? Batas ng soberenya lang naman. Alam niyo ba yun?
Ang batas ng soberenya, lampas po ng Korte Suprema, lampas po ng batas ninyo, lampas po ng batas na ginagawa ninyo. Iyan ang batas ng soberenya. Lalo na ang divino gobyerno na batas. Tandem po yan. Kaya nga yung timbangan ng mahal na ina, yung sinasabi nating equilibrium, nakita nyo na iyan. Kaya maraming salamat po sa inyo na nakikinig, tumutunghay palagi at nag-aabang. Sa gitna ng mga dilobyo, sa gitna ng talagang masasakit na sitwasyon, alalahanin niyo po. May nagmamasid sa inyo at handa kayong tulungan. Tulungan niyong mabuhay. Surpass the trials. Lagpasan yung bawat sakuna. Meron pong mangyayari. Lahat ito merong patutunguhan. Sa ngayon, talagang gipit. Bawat isa, support one another habang inaayos ko dito sa taas. Ako nangangailangan pero hindi ko mawari kung papaano. Pero naniniwala ako na malagpasan ko ito sa pamaraan ng tiwala sa Kanya na nag-utos sa akin. Maraming salamat po.